Huwag kang mag-eskandalo rito, Marisol. Kung hindi ka ba naman manhid at walang silbi bilang asawa, hindi lalabas ang anak ko para maghanap ng init sa ibang babae. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang matalas na labaha na humiwa sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Ngunit ang mas masakit para kay Marisol ay hindi ang boses na yon, kundi ang katotohanang nakahandusay sa loob ng silid. Ang kanyang asawang si Marco, ang lalaking pinag-alayan niya ng 3 taon ng pagtitiis, ay naroon. Hindi dahil sa isang aksidente sa kalsada, gaya ng sinabi sa kanya sa telepono, kundi dahil sa labis na paggamit ng mga gamot na pampasigla habang nasa piling ng ibang babae sa isang hotel. Dahan-dahang napatingin si Marisol sa kanyang sariling mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang mahigpit na nakahawak sa isang maliit at lumang kahon. Sa loob nito ay ang isang relong antigo, isang bagay na pinagpuyatan niyang tahiin at pag-ipunan mula sa bawat sentimong kinita niya sa pagmamarka ng mga tela sa tondo. 4 na oras siyang tumayo sa ilalim ng malakas na ulan sa tapat ng isang mamahaling hotel, umaasang darating si Marco para sa kanilang 3 anibersaryo. Ang lamig ng tubig na dumadaloy sa kanyang likod ay hindi niya inalintana dahil ang iniisip niya ay ang init ng ngiti ng asawa kapag natanggap nito ang kanyang regalo. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na 5 buwan nang namimintog. Ang kanyang anak, ang munting buhay na tanging nagbibigay sa kanya ng lakas na manatili sa malupit na mansyong yon, ay tila nararamdaman ang panginginig ng kanyang katawan. Bawat patak ng ulan na natuyo sa kanyang damit ay tila naging yelo na bumabalot sa kanyang puso. Bakit ka nakatulala riyan? Bingi ka ba? Muling bulyaw ni Doña Imelda, sabay hablot sa braso ni Marisol. Ang matutulis na kuko ng matanda ay bumaon sa maputlang balat ng biktima. Linisin mo ang dumi na iniwan ng asawa mo. Kapag nalaman ng media na na-stroke si Marco dahil sa pambababae, sisiguraduhin kong ikaw ang magbabayad. Sasabihin natin na inatake siya dahil sa stress sa trabaho at dahil na rin sa pagiging pabaya mong asawa. Maliwanag? Hindi nakasagot si Marisol. Ang kanyang paningin ay nakatitig lamang sa pintuan ng kwarto kung saan nakita niya kanina ang isang pamilyar na anino, si Sienna. Ang babaeng itinuturing nilang malapit na kaibigan ng pamilya ay naroon, umiiyak ng peking luha habang inaayos ang sariling damit, habang si Marco ay walang malay sa kama. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Sienna na humalo sa amoy ng gamot sa ospital ay tila laso na sumasakal sa hininga ni Marisol. Isang malakas na sampal ang biglang dumapo sa pisngi ni Marisol. Ang lakas ng impact ay naging sanhi upang tumalsik ang hawak niyang kahon ng relo. Tumunog ang pagkabasag ng salamin nito sa malamig na sahig ng ospital, isang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang mga pangarap. Umuwi ka na sa mansyon. Huwag kang magpapakita rito na parang basang sisiw. Nakakaya ka. Kaya ka niloloko ni Marco dahil ganyan ka. Walang kislap, walang alam, kundi ang humawak ng karayom at sinulid. Isang hampas lupa na kinuha lang namin sa putikan. Ang bawat salita ni Doña Imelda ay sinamahan ng pandidiri. Napaatras si Marisol. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay wala kumpara sa biglang pagpintig ng sakit sa ilalim ng kanyang puson. Isang kakaibang init ang naramdaman niyang dumadaloy pababa sa kanyang binti. Tumingin siya sa sahig at doon, sa gitna ng maputing tiles ng ospital, ay nakita niya ang maliliit na patak ng pulang likido. Ang bawat patak ng dugo ay tila mga luha mula sa kanyang sinapupunan. Ang sakit ay unti-unting lumalala. Tila may 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang pagkatao. Napahawak siya sa pader. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang huling nakita niya ay ang nakangising mukha ni Sienna mula sa siwang ng pinto at ang galit na mukha ni Doña Imelda na tila walang pakialam kung mamatay man siya sa harap nito. Habang unti-unting nangihina ang kanyang tuhod at bumabagsak siya patungo sa malamig na sahig,
Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing pait ng apdo at kasing talim ng kidlat. Ito ba ang halaga ng lahat ng aking sakripisyo? Ito ba ang kapalit ng pagmamahal na ibinigay ko sa mga taong ang tingin sa akin ay basahan lamang? Naramdaman niya ang huling sipa ng kanyang sanggol. Isang mahina at tila nagpapaalam na galaw. Bago ang lahat, ay tuluyang nilamon ng kadiliman. Randy, masyado kang mahina, Marisol. Ang isang pusong galing sa tondo ay hindi kailanman magiging sapat para magdala ng isang tagapagmana ng mga balderrama. Siguro ay tinanggihan mismo ng bata ang dugong nananalaytay sa iyo. Ang mga salitang ito ni Doña Imelda ang unang bumungad sa diwa ni Marisol nang magmulat siya ng kanyang mga mata. Hindi siya nasa isang marangyang silid ng ospital. Naroon siya sa isang maliit at madilim na kwarto sa dulo ng mansyon kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang malamlam na bumbilya. Ang hangin ay amoy alikabok at gamot. Isang amoy na tila nagpapaalala sa kanya na siya ay isa lamang mantsa na kailangang itago. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang puson. Wala na ang dating pamimintog nito. Ang dating nararamdaman niyang maliliit na sipa na tila isang pangako ng bagong buhay ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang kanyang sinapupunan na dati ay puno ng pag-asa. Ngayon ay tila isang libingang walang pangalan. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang katawan ay wala kumpara sa bigat na tila dinudurog ang kanyang dibdib. Isang uri ng bigat na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Uminom ka nito. Inilapag ni Doña Imelda ang isang basong tubig sa gilid ng kama, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa. Huwag mong isipin na ang nangyari ay kasalanan ni Marco. Ang stress na dinala mo sa bahay na ito, ang pagiging masyadong sensitibo mo, iyan ang pumatay sa anak mo. Huwag kang magkakamali. Nasisihin ang anak ko sa harap ng kahit sino dahil hinding-hindi ka paniniwalaan ng mundo. Napapikit ng mariin si Marisol habang ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Naalala niya kung paano siya nagpuyat sa pananahi ng mga damit ng sanggol. Bawat tahi ay may kasamang dalangin at kanta. Naalala niya kung paano niya tiniis ang lahat ng pang-aalipusta dahil naniniwala siyang ang batang ito ang magiging tulay niya sa isang tunay na pamilya. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng yon ay naging abo. Pumasok si Marco sa silid. Hindi siya tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng kanyang sariling kahihiyan na pilit niyang itinatago. Marisol, mahina niyang tawag. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Mom is right. Kailangan nating ayusin ang image ng family. Nagpadala na ako ng mga tao para ayusin ang mga gamit ng bata. Mas mabuting kalimutan na muna natin ang lahat. Kalimutan. Ang tinig ni Marisol ay halos pabulong, paos at puno ng pait. Ang anak natin, Marco. Ang anak nating hindi man lang nakita ang liwanag. Gusto mong kalimutan ko na lang na tila ba isang damit lang itong nawala sa akin? Lumingon si Marco. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng iritasyon imbes na pangunawa. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Maglupasay sa lansangan. May mga negosyo tayong kailangang protektahan. Si Sienna, siya ang nag-asikaso sa akin noong nawalan ako ng malay. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Ang nangyari sa'yo ay isang malungkot na aksidente, pero hindi natin pwedeng hayaang masira ang kinabukasan ng Valderrama Group dahil lang dito. Lumapit si Doña Imelda at inilapag ang isang folder sa ibabaw ng kumot ni Marisol. Pirmahan mo ito, isang dokumento na nagsasabing nagkaroon ka ng miscarriage dahil sa iyong mahinang pangangatawan bago ka pa man dumating sa ospital. Ito ay para na rin sa proteksyon mo, Marisol. Ayaw mo namang isipin ng mga tao na pinabayaan ka namin, di ba? Tiningnan ni Marisol ang ballpen na iniaabot sa kanya.
Ang kanyang kamay ay tila may sariling isip na tumangging humawak dito. Sa bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid na yon, nararamdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng huling hibla ng kanyang pag-ibig para kay Marco. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ay nakatayo sa harap niya ngayon, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang estranghero na kasabwat sa pagpatay sa kanyang dangal. Nasaan siya? Biglang tanong ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Doña Imelda. Nasaan ang anak ko? Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang hawakan sa huling pagkakataon. Nagkatinginan sina Marco at Doña Imelda. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Ang tunog ng ulan sa labas ng bintana ay tila isang malungkot na palakpak para sa trahedyang nagaganap sa loob. Tapos na ang lahat, Marisol. Malamig na sagot ni Doña Imelda habang inaayos ang kanyang mamahaling perlas sa leeg. Ang labi ng bata ay naasikaso na ng ospital. Wala ka nang kailangang makita pa. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay pirmahan ang papel na yan at manahimik. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang kanyang anak, ang kanyang munting anghel, ay itinapon na tila ba isang basura na walang halaga sa mga taong ito. Ang katotohanan ito ay tila 1,000 kutsilyo na sabay-sabay na bumaon sa kanyang likuran. Hindi niyo man lang ako hinintay? Ang tanong ni Marisol ay nauwi sa isang mahabang hikbi na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Wala ka sa tamang isip noon. Katwiran ni Marco, sabay talikod upang iwasan ang emosyon ng kanyang asawa. It's for the best, Marisol. Magpahinga ka na. Habang papalabas ang mag-ina sa silid, iniwan nilang mag-isa si Marisol sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling balat hanggang sa magdugo ito. Ngunit ang sakit na yon ay nagsilbing panggatong sa isang bagong damdamin na unti-unting nabubuo sa kanyang loob. Hindi na ito pag-ibig, hindi na rin ito simpleng kalungkutan. Ito ay isang malamig at matalim na determinasyon. Tumingin si Marisol sa bintana, kung saan ang anino ng isang puno ay tila isang kamay na nagmamakaawa. Isang pangako ang binuo niya sa kanyang isipan, isang pangakong kasing tibay ng bakal at kasing talim ng kanyang paboritong karayom. Kinuha niyo sa akin ang lahat, pabulong niyang sabi sa hangin. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Pero sisiguraduhin ko, sa bawat tahi ng buhay na ititira niyo sa akin, babalutin ko kayo sa isang sapot ng inyong sariling kasalanan hanggang sa wala na kayong mahingahan. Sa ilalim ng kanyang kama, ang isang maliit na piraso ng tela, isang sapatos ng sanggol na hindi natapos ay nalaglag at naiwan sa madilim na sulok, tila isang saksi sa isang sumpa na nagsisimula pa lamang mag-alab. Hindi ka asawa rito, Marisol. Isa ka lang sertipiko na kailangang i-display ni Marco para makuha ang pera ng tatay niya. Kapag nakuha na namin ang lahat, itatapon ka rin namin pabalik sa basurahan kung saan ka nanggaling. Ang boses ni Sienna ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing talim ng isang lason na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Marisol. Nakatayo ang babae sa gitna ng silid, suot ang isang mamahaling seda na robe na pag-aari sana ni Marisol habang pinaglalaruan ang kanyang buhok na tila ba siya ang tunay na reyna ng mansyong yon. Nasa isang sulok si Marisol, nakaupo sa harap ng kanyang lumang makina na ipinakuha niya mula sa bodega. Ang kanyang mga daliri na may mga bakas pa ng mga tusok ng karayom at pasma mula sa paglalaba ay maingat na humahawak sa isang piraso ng puting tela. Pinipilit niyang huwag manginig. Pinipilit niyang huwag ipakita ang takot, kahit na ang bawat salita ni Sienna ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang namumugtong mga mata. 1 linggo na ang lumipas,
Mula nang mawala ang kanyang anak at sa loob ng 7 araw na yon, ang mansyon ng mga Valderrama ay naging isang marangyang bilangguan para sa kanya. Hindi siya pinapayagang lumabas. Hindi siya pinapayagang makipag-usap sa kahit na sino sa labas ng bakod. At higit sa lahat, kailangan niyang tiisin ang presensya ni Siena na ipinakilala ni Doña Imelda sa mga katulong bilang pinsan ni Marco na maglalagay muna sa bahay para tumulong sa pag-aalaga sa kanya. Bakit hindi ka sumasagot? Napipi ka na ba dahil sa sobrang iyak? Humakbang palapit si Siena. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila bawat tibok ng puso ni Marisol na puno ng kaba. Dinampot ni Siena ang tela na tinatahi ni Marisol at binunot ito ng marahas mula sa makina. Ano ito? Damit para sa bata? Marisol, gising! Wala na ang anak mo. Wala nang saysay ang paggawa mo ng mga basahang ito. Nanatiling nakayuko si Marisol. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bakanteng karayom ng makina. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na sumigaw. Nasaktan ang babaeng nasa harap niya. Ngunit naalala niya ang bilin ni Aling Rosa noon sa tondo na ang galit na ipinapakita ay madaling talunin. Ngunit ang galit na itinatago ay kasing lupit ng isang bagyong tahimik na namumuo sa dagat. Ibigay mo sa akin yan, Siena, pabulong na sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. At kung ayaw ko? Tumawa si Siena, isang tawang puno ng panunuya. Alam mo ba kung bakit ka talaga pinakasalan ni Marco? Hindi dahil mahal ka niya. Sino ba namang Valderrama ang magmamahal sa isang hamak na mananahi na amoy pawis at telang mumurahin? Pinakasalan ka niya dahil sa huling habilin ng Don. Kailangan niyang magpakasal sa isang babaeng virtuous at may malinis na reputasyon para makuha ang kanyang 5 bilyong pisong mana. At ikaw? Ikaw ang pinakamurang opsyon na nahanap nila. Tila tumigil ang mundo ni Marisol. Ang lahat ng mga matatamis na salita ni Marco noon, ang mga pangako ng pag-ibig na hindi magbabago, at ang pagpupumilit nitong pakasalan siya kahit tutol ang ina nito. Ang lahat ng iyon ay isa lamang palabas. Isa lamang siyang kagamitan. Isang requirement sa isang kontrata. Isang piraso ng papel na kailangang pirmahan para makuha ang kayamanan. Pumasok si Marco sa silid. Bit-bit ang isang baso ng alak. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Ngunit imbes na ipagtanggol ang kanyang asawa, lumapit siya kay Siena at inakbayan ito sa harap mismo ni Marisol. Siena, tama na iyan. Hayaan mo na siya, sabi ni Marco. Ngunit ang kanyang tingin kay Marisol ay puno ng pagkabagot. Marisol, kailangang ayusin ang gown ni Mom para sa darating na charity gala. Siguraduhin mong perpekto ang bawat tahi. Iyan na lang ang silbi mo rito, kaya gawin mo ng maayos. Marco, narinig mo ba ang sinabi niya? Tumingin si Marisol sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Isang sertipiko lang ba talaga ako para sa'yo? Isang kagamitan para sa pera ng tatay mo? Hindi sumagot si Marco. Uminom lang siya ng alak at umiwas ng tingin. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamabigat na kumpirmasyon sa lahat ng mga sinabi ni Siena. Huwag kang masyadong madrama, Marisol. Singit ni Doña Imelda na biglang sumulpot sa pintuan, suot ang kanyang mapagmataas na aura. Dapat ka pa ngang magpasalamat. Kung hindi dahil sa amin, nabulok ka na sa tondo. Utang mo sa amin ang buhay mo, ang pagkain mo, at ang bubong na tinitirhan mo ngayon. Ang pagtatahi ng gown ko ay maliit na kabayaran lang para sa lahat ng ibinigay namin sa iyo. Naramdaman ni Marisol ang pagkirot ng kanyang puso, hindi na dahil sa sugat, kundi dahil sa matinding pagkamuhi. Ang konsepto ng utang na loob na palaging ipinupukol sa kanya ay tila isang kadena na mas lalong humihigpit sa bawat galaw niya. Gusto niyang sabihin na ang tatay niya ang nagsakripisyo ng buhay para iligtas ang driver nila noon, ngunit alam niyang walang makikinig. Nang umalis ang tatlo, naiwan si Marisol na mag-isa sa silid.
Dahan-dahan niyang pinulot ang telang itinapon ni Sienna sa sahig. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na marunong bumuo ng magaganda mula sa wala. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang hinahaplos ang karayom. Kung ang tanging silbi niya sa bahay na ito ay ang kanyang kakayahan sa pananahi, kung gayon, gagamitin niya ito sa paraang hindi nila inaasahan. Gusto niyo ng perpektong tahi? Pabulong niyang tanong sa hangin, habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bagong layunin. Ibibigay ko sa inyo ang pinakamagandang tahi na nakita niyo. Isang tahi na hindi niyo mamamalayang dahan-dahang bumubuhol sa inyong sariling mga leeg. Habang nagsisimulang umandar ang kanyang makina, ang bawat ikot ng gulong nito ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang desisyon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagtatrabaho, napansin niya ang isang maliit na sobre na nakasingit sa ilalim ng kanyang lamesa. Isang sobreng may tatak ng isang law firm na hindi pamilyar sa kanya. Dahan-dahan niya itong binuksan at ang nabasa niya sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang lihim na hindi alam ni Doña Imelda. Isang lihim na maaring magpabagsak sa buong pamilya, Valderrama, sa isang iglap lang. Dapat lang na mabulok ka sa alikabok na yan, Marisol. Bagay sa'yo ang dumi, dahil doon ka naman talaga nanggaling. Huwag kang bababa rito hanggat hindi kumikinang ang bawat sulok ng atik na yan. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng hagdan. Kasing lamig ng hanging pumapasok sa mga siwang ng lumang bubong. Para kay Marisol, ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang latay sa kanyang likuran. Ngunit wala siyang nagawa, kundi ang ituloy ang pagpupunas sa mga antigong gamit na binalot na ng makapal na agyo. Nakaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa tagal ng pagkakasadsad. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging karayom at sinulid lang ang hawak, ngayon ay puno ng sugat at paltos dahil sa matitapang na kemikal na pinalilinis sa kanya. Ginagawa niya ito ng walang reklamo dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Naniniwala pa rin siya sa utang na loob. Naniniwala siya na noong mamatay ang kanyang ama sa isang malagim na aksidente, 10 taon na ang nakalilipas, ang pamilya Valderrama ang nagligtas sa kanya mula sa gutom at nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapag-aral at maging asawa ni Marco. Ngunit habang hinihila niya ang isang mabigat na baul mula sa madilim na sulok, isang lumang toolbox ang nalaglag mula sa itaas. Bumukas ito at nagkalat ang mga gamit na tila matagal nang nakatago sa limot. Doon, sa gitna ng mga kalawanging martilyo at distornilyador, ay nakita ni Marisol ang isang dilaw na sobre na may pangalan ng kanyang ama, Ricardo Pineda. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay may isang kupas na newspaper clipping mula sa gabi ng aksidente ng kanyang ama. Binasa niya ang balita. Ang bawat salita ay tila isang mitya na dahan-dahang sumasabog sa kanyang harapan. Nakasaad, sa ulat na ang sasakyang nakabangga sa kanyang ama ay isang mamahaling itim na sedan na may plakang pag-aari ng Valderrama Enterprises. Ang mas nagpatigil sa pintig ng kanyang puso ay ang isang sulat kamay na kasunduan sa ilalim ng dyaryo. Isang kasunduan na nagsasaad na ang driver ng mga Valderrama na si Isagani Santos ang umamin sa kasalanan, kapalit ng malaking halaga ng pera para sa kanyang pamilya. At sa dulo ng dokumento, naroon ang pirma ni Doña Imelda at ang tatak ng kanilang kumpanya. Hindi lang yun. May isang maliit na diary ang kanyang ama na nakatago rin sa toolbox. Binuksan niya ang huling pahina nito. Ang huling sinulat ng kanyang ama ay tungkol sa isang banta sa kanyang buhay dahil sa mga anomalya sa konstruksyon na nadiskubre niya sa ilalim ng pamamahala ni Marco. Hindi ito aksidente. Pabulong na sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang hiyaw na walang tunog. Ang lahat ng akala niyang kabutihan ng mga Valderrama
ay isa lamang palang malaking pagbabalat kayo. Hindi siya pinakasalan ni Marco dahil sa pag-ibig at hindi siya kinupkop ni Imelda dahil sa awa. Kinupkop nila siya upang masiguro na ang tanging saksi at ang tanging taong maaaring mag-ungkat sa nakaraan ay mananatiling kontrolado nila. Ang kanyang marriage contract ay hindi isang simbolo ng pag-iisa ng puso, kundi isang kontrata ng pananahimik. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding lula. Tila ang buong atik ay umiikot. Ang alaala ng kanyang ama na nakahiga sa kabaong. Ang kanyang mga luhang inubos para pasalamatan ang mga taong pumatay dito at ang 3 taon ng kanyang pagpapakumbaba sa bahay na ito. Ang lahat ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang kalungkutan ay unti-unting napapalitan ng isang nakakapasong galit. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa puot na matagal na niyang ibinaon. Ang utang na loob na naging kadena sa kanyang leeg ay biglang naputol, na nag-iwan ng isang malalim at madugong sugat sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang itinupi ang mga dokumento at itinago sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang init ng papel ay tila nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. Isang malakas na yabag ng mga hakbang ang narinig niya mula sa hagdan. Ang tunog ng mga sapatos ni Doña Imelda ay papalapit ng papalapit, kasing bagsik ng isang maninila na nakakaamoy ng takot. Marisol, bakit tumigil ang tunog ng pagpupunas mo? Sinabi ko na sa iyong huwag kang magpapakababagal. Sigaw ng matanda habang pilit na binubuksan ang pinto ng atik. Mabilis na ibinalik ni Marisol ang toolbox sa dati nitong pwesto at kinuha ang basahan. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang likod ay hindi na nakayuko at ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa sahig. Nang pumasok si Doña Imelda, nagtagpo ang kanilang mga paningin. May nakitang kakaiba si Imelda sa mga mata ni Marisol. Isang kislap na hindi niya kailanman nakita sa loob ng 3 taon. Hindi na ito ang matang puno ng pasasalamat. Ito ay mga matang tila nakatingin sa isang bangkay. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Hampas lupa. Tanong ni Imelda. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan. Wala po, Doña Imelda, sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lalim na tila isang bangin. Iniisip ko lang po kung gaano kalalim ang dumi na kailangan kong linisin sa bahay na ito. Mukhang kahit anong kuskus ko, may mga mantsa talagang hindi na matatanggal. Napakunot ang noo ni Imelda. Hindi niya lubos na maunawaan ang sinabi ni Marisol, ngunit naramdaman niya ang isang malamig na kilabot. Magtrabaho ka na. Huwag mo akong dadaanin sa mga mabulaklak mong salita. Habang bumababa si Imelda, nanatiling nakatayo si Marisol sa gitna ng dilim. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon na ngayon sa isang bagong layunin. Kung ang pamilya Valderrama ang sumira sa kanyang buhay, siya naman ang magiging karayom na tatahi sa kanilang katapusan. Narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na dumating sa labas, si Marco. At kasunod nito ay ang malakas na tawa ni Sienna mula sa garden. Hinawakan ni Marisol ang nakatagong ebidensya sa kanyang dibdib. Isang tanong ang huling namutawi sa kanyang isipan bago siya muling humawak sa basahan. Gaano kaya katagal bago gumuho ang isang kaharian na itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan? Hindi na siya makapaghintay na malaman ang sagot. Dito ka nang galing, Marisol? Huwag mong kakalimutan na ang putik sa iyong mga kuko ay mas malinis kaysa sa gintong suot ng mga Valderrama. Ang mga salitang ito ni Aling Rosa ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na mundo ni Marisol. Nakaupo sila sa isang maliit at lumang bangko sa tapat ng dampa ni Aling Rosa sa tondo. Ang amoy ng ginigisang bawang mula sa kapitbahay at ang ingay ng mga batang nagtatakbuhan sa makitid na eskinita ay tila isang musika na matagal nang hindi naririnig ni Marisol.
Dito, sa gitna ng ingay at gulo, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na hindi niya nahanap sa loob ng malawak at marangyang mansyon ng mga Valderrama. Nakasuot si Marisol ng isang simpleng blusa at tinakpan ang kanyang mukha ng isang manipis na belo para hindi makilala. Nagdahilan siya kay Doña Imelda na pupunta siya sa simbahan para mag-alay ng misa para sa kanyang nawalang anak. Ngunit ang totoo, ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa lugar kung saan ang kanyang mga sugat ay unang nagmula. Inilabas ni Aling Rosa ang isang maliit na lata ng biskwit na puno ng kalawang. Sa loob nito ay may mga lumang papeles na maingat na nakabalot sa plastik. Ito ang mga huling habilin ng tatay mo, Marisol. Bago siya bawian ng buhay, ipinagkatiwala niya sa akin ang mga titulong ito. Sinabi niya na huwag kong ibibigay sa kahit na sino, lalo na sa mga Valderrama, hanggat hindi mo ito hinihingi. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol habang binubuklat ang mga dokumento. Isang titulo ng lupa sa isang probinsya at ang maliit na pwesto ng kanilang talyer sa Tondo. Bakit po nila gustong makuha ito, Aling Rosa? Isang maliit na piraso lang naman ito ng lupa kumpara sa mga building na pag-aari nila. Huminga ng malalim ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Dahil ang lupang iyan ang tanging hadlang para sa malaking proyekto ng Valderrama Group. Ang tatay mo ang tumangging magbenta kahit na bilyon pa ang ialok nila. Kaya kanila kinuha, Marisol. Akala mo ba ay pag-ibig ang dahilan? Hindi. Kinuha kanila para maging legal na tagapagmana nila ang lahat ng ari-arian ng tatay mo kapag tuluyan ka na nilang napaamo. Napahawak si Marisol sa kanyang dibdib. Ang bawat revelasyon ay tila isang dagok na mas masakit pa sa sampal ni Doña Imelda. Ang kanyang buong buhay mag-asawa ay isa lamang palang business transaction. Ang kanyang sinapupunan ay itinuring lamang na lagusan para sa kanilang kasakiman. May isang tao na laging nagtatanong tungkol sa'yo, dagdag ni Aling Rosa, habang iniaabot ang isang baso ng malamig na tubig. Isang lalaking nagngangalang Attorney Villaruel. Sinabi niya na siya ang dating abogado ng tatay mo na tinanggal ng mga Valderrama noong mamatay si Ricardo. Mag-ingat ka, anak. Ang mga taong kinalaban mo ay hindi gumagamit ng bala, kundi ng batas na sila rin ang gumagawa. Sa gitna ng mabigat na usapan, kumuha si Aling Rosa ng isang mangkok ng lugaw at inilapag ito sa harap ni Marisol. Ang usok nito ay humahalo sa malamlam na liwanag ng hapon. Kumain ka muna. Alam kong hindi ka nakakakain ng maayos sa mansyong yon. Ang lugaw na ito ay walang kasamang lason ng pagpapanggap. Dahan-dahang sumubo si Marisol. Ang init ng lugaw ay tila humahaplos sa kanyang nanunuyot na lalamunan. Ito ang golden moment na matagal na niyang hinahanap. Ang simpleng pagkain na puno ng katapatan. Sa bawat lunok, nararamdaman niya ang pagbabalik ng kanyang lakas. Hindi na siya ang mahinang Marisol na umiyak sa sulok. Siya na ang Marisol na may hawak ng ebidensya at may kakampi sa anino. Salamat po, Aling Rosa. Pabulong niyang sabi habang pinapahid ang isang butil ng luha. Ngayon ko lang naintindihan. Ang pag-ibig na ipinadama nila sa akin ay tila isang sinulid na ginamit nila para tahiin ang aking mga mata para hindi ko makita ang katotohanan. Nang mag-agaw na ang dilim at liwanag, nagpasya na si Marisol na bumalik sa mansyon. Alam niyang kailangan niyang magpanggap hanggang sa huli. Habang naglalakad siya sa madilim na eskinita patungo sa sakayan ng jeep, naramdaman niya ang isang malamig na kilabot sa kanyang batok. Lumingon siya at nakita ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang bumubuntot sa kanya. Ang mga bintana nito ay madilim, kasing dilim ng mga sikretong itinatago ng mga Valderrama. Hindi siya nagpakita ng takot. Binilisan niya ang kanyang lakad at sumakay sa unang diip na dumaan. Habang umaandar ang diip palayo sa Tondo,
Nakita ni Marisol sa side mirror ang sasakyan na huminto sa tapat ng bahay ni Aling Rosa. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba at kahit malayo, kilala ni Marisol ang tindig nito, si Marco. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Alam ba ni Marco na nandoon siya? O may iba pa silang hinahanap sa tondo? Ang mga papeles na nakatago sa loob ng kanyang blusa ay tila nagiging mabigat. Isang pasanin na kailangan niyang protektahan kahit buhay pa ang maging kapalit. Isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Sino talaga si Attorney Villaruel at bakit siya laging naghahanap sa kanya? Habang ang diip ay bumabaybay sa maliwanag, ngunit mapanlinlang na kalsada ng Makati, naramdaman ni Marisol na ang laro ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na tahi-tahi lang ang alam. Siya na ang mananahi na magbubuhol ng tadhana ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Huwag kang umasta na parang prinsesa sa bahay na ito, Marisol, dahil kahit anong mamahaling tela ang ibalot mo sa katawan mo, amoy tondo ka pa rin. Amoy pawis, amoy hirap at amoy talo. Ang boses ni Sienna ay parang isang matalas na karayom na pilit itinusok sa pandinig ni Marisol. Nakatayo ang babae sa gitna ng silid panahi. Hawak ang isang baso ng pulang alak habang nakatingin sa gown na 3 araw at 3 gabing pinagpuyatan ni Marisol. Ang gown na yon ay gawa sa pinakamahal na sutla. Kulay ginto na tila kumikinang sa ilalim ng liwanag na sadyang tinahi ni Marisol para sa pagdalo ni Sienna sa isang mahalagang business gala. Tahimik lang si Marisol habang nagliligpit ng mga sinulid sa sahig. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ang kanyang mga daliri ay may mga bagong sugat mula sa pagkakatusok, ngunit wala siyang imik. Sa loob-loob niya, hinahawakan niya ang alaala ng mga dokumentong nakuha niya kay Aling Rosa, ang kanyang tunay na sandata. Bakit hindi ka tumitingin sa akin kapag kinakausap kita? Inis na tanong ni Sienna. Masyado ka na bang nagiging mapagmataas? Dahil lang hindi ka na namin pinalalabas ng mansyon? Dahan-dahang tumingala si Marisol. Sa pagkakataong ito, hindi niya iniwas ang kanyang paningin. Tiningnan niya si Sienna ng diretso sa mga mata. Isang tingin na malalim, kalmado, ngunit may pahiwatig ng isang paparating na bagyo. Tinapos ko na ang gown mo, Sienna. Iyan ang gusto ni na Doña Imelda at Marco. Di ba? Ang magmukha kang kagalang-galang sa harap ng kanilang mga business partners. Kalmado niyang sagot. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Sienna. Kagalang-galang, Marisol. Kahit wala ang gown na ito, mas kagalang-galang ako kaysa sayo. Ako ang kasama ni Marco sa bawat pagtulog niya. Habang ikaw ay narito, nagtatahi ng mga basahan. Biglang itinapon ni Sienna ang hawak niyang alak sa gitna ng gintong gown. Ang pulang likido ay dahan-dahang kumalat sa mamahaling tela. Tila isang sariwang sugat na sumira sa ganda nito. Hindi pa nakontento, kinuha ni Sienna ang gunting sa lamesa at marahas na ginupit ang laylayan ng damit. Ayoko na nito. Ang pangit ng gawa mo. Sasabihin ko kay Marco na sinadya mong sirain ito dahil nagseselos ka. Sabi ni Sienna habang tumatawa ng malakas. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok sina Doña Imelda at Marco. Agad na nagbago ang anyo ni Sienna. Nagmukha siyang api, ang kanyang mga mata ay biglang nagtubig at ang kanyang boses ay naging paos. Marco, Tita Imelda, tingnan niyo ang ginawa ni Marisol. Hikbi ni Sienna habang itinuturo ang sirang gown. Sinusubukan ko lang isukat ng maayos, pero bigla siyang nagalit. Sinabihan niya ako na kahit kailan ay hindi ako magiging kapamilya rito. Pagkatapos, binuhusan niya ng alak ang damit at ginupit ito. Umakyat ang dugo sa mukha ni Marco. Lumapit siya kay Marisol at marahas na hinawakan ang braso nito. Ano bang problema mo, Marisol? Binibigyan ka na namin ng lahat? Pati ba naman ang gown ni Sienna ay pagdidiskitahan mo? Ganito ba talaga kababa ang pinagmulan mo? Selosa at mapanira? Wala akong ginawa, Marco. Sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay hindi nanginig kahit isang beses.
Huwag kang magsinungaling, sigaw ni Doña Imelda. Nakita namin ang gunting sa tabi mo. Marisol, isa kang malaking kahihiyan sa pamilyang ito. Dahil sa ginawa mo, hindi makakadalo ng maayos si Sienna sa gala. Alam mo ba kung gaano kaimportante ang gabing iyon? Doon pipirmahan ni Marco ang paglilipat ng lahat ng aming offshore assets sa pangalan ni Sienna para sa security ng kumpanya. Napatigil si Marisol. Offshore assets? Iyon pala ang plano nila. Ililipat ang kayamanan ng mga Valderrama sa pangalan ni Sienna para hindi ito makuha ng gobyerno o ng kahit sinong magdedemanda sa kanila sa hinaharap. Isang malaking pandaraya sa buwis at sa batas. Patawarin mo si Sienna, Marco, sabi ni Doña Imelda habang hinahaplos ang likod ng anak. Huwag mong hayaang masira ang gabi niyo dahil sa babaeng ito. Magsuot ka na lang ng ibang damit, Sienna. At ikaw, Marisol, mananatili ka sa kwartong ito. Walang pagkain, walang tubig, hanggat hindi mo natututunan ang lugar mo. Nang makaalis ang tatlo, muling naging tahimik ang silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakayuko si Marisol. Tumayo siya ng tuwid sa gitna ng nagkalat na tela at bubog. Inayos niya ang kanyang buhok at dahan-dahang pinulot ang gunting. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang natitira para sa mga taong ito. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang loob. Ang breaking point na kinakatakutan niya noon ay naging pintuan para sa kanyang bagong pagkatao. Gusto niyong itago ang yaman niyo kay Sienna? Pabulong niyang sabi habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay hindi na ang mahinang babae mula sa tondo. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa babang uling sa dilim. Sige, ilipat niyo ang lahat sa kanya. Dahil sisiguraduhin ko na kapag bumagsak si Sienna, sasama kayong lahat sa kailaliman ng putik. Isang oras bago ang gala, palihim na pumasok si Sienna sa kwarto ni Marisol para kumuha ng kanyang mga alahas. Akala niya ay tulog na si Marisol, ngunit laking gulat niya nang makita itong nakatayo sa likod ng pinto. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Sienna. Pilit na itinatago ang kaba. Lumapit si Marisol, kasing tahimik ng isang anino. Huminto siya sa mismong tapat ni Sienna, sapat na para maramdaman ng huli ang kanyang hininga. Hinawakan ni Marisol ang laylayan ng damit na suot ni Sienna. Isang simpleng damit na kinuha lang nito sa cabinet. Ang tahi na sinira mo kanina. Sienna, pabulong na sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay kasing talim ng labaha. Iyan din ang tahi na dahan-dahang sasakal sa'yo. At sa buong pamilyang ito, enjoy the party, Sienna. Dahil baka ito na ang huling gabi na makakatulog ka sa sutla. Napatulala si Sienna. Hindi siya makagalaw. May kung anong lamig ang gumapang sa kanyang likuran na hindi niya maipaliwanag. Ang Marisol na nasa harap niya ngayon ay tila isang ibang nilalang, isang mananahi na handa nang gupitin ang bawat hibla ng kanilang kasinungalingan. Nang makalabas si Sienna, naiwan ang bango ng kanyang mamahaling pabango, ngunit para kay Marisol, amoy na iyon ng isang nabubulok na bangkay. Siguraduhin mong hindi tabingi ang bawat tahi, Marisol. Ang balat ko ay hindi sanay sa mumurahing gawa, lalo na kung galing sa mga kamay na sanay sa basahan. Ang boses ni Sienna ay puno ng pagmamataas habang nakatayo siya sa ibabaw ng isang maliit na patungan. Suot ang kanyang bagong gown para sa susunod na party. Sa paanan niya, nakaluhod si Marisol. Hawak ang isang measuring tape at mga aspil. Para sa mga nakakakita, si Marisol ay isang talunang asawa na nagpapakababa para pagsilbihan ang kabit ng kanyang asawa. Ngunit sa ilalim ng kanyang nakatundong ulo, ang mga mata ni Marisol ay kasing talas ng karayom na hawak niya. Hindi kibo si Marisol habang dahan-dahang iniikot ang sukat sa laylayan ng damit ni Sienna. Sa bawat sentimetro ng tela na hinahawakan niya, tinatandaan niya ang bawat salita na lumalabas sa bibig ni Sienna habang nakikipag-usap ito sa telepono. Yes, Victor, ihanda mo na ang mga papers para sa offshore account sa British Virgin Islands. Gusto ni Marco na malinis ang lahat bago matapos ang buwan.
Isama mo na rin ang titulo ng lupa sa tondo na nakuha namin sa tatay ni Marisol. We need to liquidate it as soon as possible. Bulong ni Sienna sa kanyang cellphone, iniisip na ang mananahi sa kanyang paanan ay isang bingi at walang silbing kagamitan. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding kulo sa kanyang dugo, ngunit hindi siya gumalaw. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling kalmado. Ito ang sining ng isang silent weaver, ang kakayahang bumuo ng bitag habang ang biktima ay kampanteng naglalakad sa ibabaw nito. Nang matapos ang pagsusukat, nagtungo si Marisol sa kwarto ni Doña Imelda. Nagkunwari siyang masunurin at mapagkumbaba. Doña Imelda, naisip ko pong ayusin ang inyong lumang Filipiniana na isusot niyo para sa anibersaryo ng kumpanya. Gusto ko pong pasalamatan kayo sa pagkupkop sa akin kahit wala na ang anak ko. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ng matanda. Mabuti naman at natauhan ka na. Sige, kunin mo ang mga gamit sa kwarto ni Marco. Naroon sa cabinet niya ang mga telang kailangan ko. Iyon ang pagkakataong hinihintay ni Marisol. Sa loob ng opisina ni Marco, habang nagpapanggap na naghahanap ng tela, mabilis niyang binuksan ang drawer ng mesa nito. Sa tulong ng impormasyong nakuha niya kay Aling Rosa at Attorney Villaruel, alam niya kung ano ang dapat hanapin. Nakita niya ang isang itim na folder. Sa loob nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay ng manipulasyon sa stock ng Valderrama Group. Mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone at kinuha ang mga litrato. Ang bawat kuha ay tila isang bala na itinatago niya para sa tamang panahon. Bumalik siya sa kanyang silid panahi. Doon, isinagawa niya ang kanyang golden moment. Habang tinatahi ang gown ni Sienna, gumawa siya ng isang maliit, nakatagong bulsa sa loob ng laylayan nito. Isang bulsa na hindi makikita ng kahit na sino. Doon niya ilalagay ang mga kopyahin ng dokumento sa gabi ng gala upang siguraduhin na ang ebidensya ay nasa mismong katawan ng kaaway kapag dumating ang mga awtoridad. Habang hinihila ang sinulid, ang isipan ni Marisol ay naglalakbay. Naalala niya ang kanyang ama, ang kanyang sanggol, at ang lahat ng luhang inubos niya sa mansyong ito. Ang bawat tusok ng karayom ay tila isang hakbang patungo sa kanyang paglaya. Ngunit sa gitna ng kanyang pananahi, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng suspisya. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Tanong ni Marco habang papalapit sa kanyang lamesa. Bakit parang may ginalaw sa mga gamit ko? Tumigil ang mundo ni Marisol. Ang kanyang cellphone na naglalaman ng mga ebidensya ay nasa ibabaw lang ng lamesa, natatakpan ng isang piraso ng tela. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila tunog ng makina na bumibilis ang takbo. Inaayos ko lang po ang mga butones ng polo niyo, Marco. Mahinahong sagot ni Marisol. Kahit na ang kanyang mga binti ay nanginginig na sa ilalim ng saya. Lumapit pa si Marco hanggang sa maramdaman ni Marisol ang amoy ng alak mula rito. Hinawakan ni Marco ang piraso ng tela na nagtatago sa cellphone. Dahan-dahan niya itong inangat. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa paningin ni Marisol. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Marco! Isang malakas na tawag mula kay Sienna sa labas ang nagpahinto sa kamay ni Marco. Halika rito. May kailangan akong ipakita sa iyo sa online news. Binitawan ni Marco ang tela at lumingon sa pintuan. Sandali lang! Sigaw niya pabalik. Tiningnan niya ulit si Marisol nang may pagduda bago tuluyang lumabas ng silid. Napasandal si Marisol sa pader, ang kanyang hininga ay putol-putol. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at itinago sa kanyang dibdib. Muntik na. Isang maling galaw na lang at ang lahat ng kanyang pinagplanuhan ay magiging abo. Ngunit ang takot na naramdaman niya ay napalitan ng isang mas matinding determinasyon. Tumingin siya sa gown ni Sienna na nakasampay sa manikin. Ang gintong tela nito
ay tila nagtatawa sa kanya. Ngunit alam ni Marisol ang hindi nila alam. Sa likod ng kinang at karangyaan, may isang matalim na katotohanan na dahan-dahang gumagapang. At siya ang mananahi na hinding-hindi bibitaw sa sinulid hanggat hindi natatapos ang huling buhol ng kanilang katapusan. Ang daling lokohin ng isang taong uhaw sa pagkilala, lalo na kung ang pain ay binalot sa kinang ng ginto. Tahimik na binibigkas ni Marisol ang mga salitang ito sa kanyang isipan habang maingat niyang inilalapag ang isang tasa ng tsaa sa harap ni Sienna. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatungo. Ang kanyang balikat ay nakalaylay na tila ba tinanggap na niya ang kanyang kapalaran bilang isang anino sa loob ng sarili niyang bahay. Ito ang bago niyang baluti, ang pagiging mukhang talunan. Dahil alam niya, sa sandaling isipin ng kanyang mga kaaway na sila ay panalo na, doon sila magiging pabaya. Nakatitig si Sienna sa kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang mga numero sa screen. Bakit ka pa narito, Marisol? Tapos mo na bang tahin ang mga kurtina sa sala? Tanong ni Sienna nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Tapos na po, Sienna. Mahinahong sagot ni Marisol. Naisip ko lang na baka kailangan nyo ng tsaa habang nagtatrabaho kayo. Narinig ko kasi kagabi si Marco. Mukhang stress na stress siya sa pinag-uusapan nilang investment. Dito bahagyang napaangat ang tingin ni Sienna. Investment? Anong alam mo sa investment? Manatili ka na lang sa mga karayom mo. Bahagyang ngumiti si Marisol, isang nangiting tila nahihiya ngunit puno ng lason. Wala naman po akong alam, pero may narinig po akong binabanggit si Marco tungkol sa gold standard shares ng Valderrama Enterprises. Sabi niya, ito raw ang pinakaligtas na paraan para doblehin ang pera sa loob lang ng isang buwan. Secret lang daw iyon kaya hindi niya pa sinasabi sa inyo. Nakita ni Marisol ang pagbabago sa ekspresyon ni Sienna. Ang kanyang mga mata ay nanliit, kasing talas ng isang maninila na nakakita ng biktima. Ang gold standard shares ay ang mga basurang stocks na alam ni Marisol na sadyang pinalobo lang ang halaga sa papel para pagtakpan ang mga butas sa kumpanya. Kapag ibinuhos doon ni Sienna ang kanyang mga offshore assets, wala na siyang kawala. Gold standard shares. Pabulong na ulit ni Sienna. Bakit hindi yun sinasabi sa akin ni Marco? Gusto niya bang suluhin ang kita? Baka po sorpresa niya sa inyo. Dagdag ni Marisol habang dahan-dahang inaayos ang mga gamit sa lamesa. Pero sabi po ng isang nakausap ko sa telepono kanina, kailangan daw bilhin iyon bago matapos ang linggong ito dahil tataas ang presyo. Sayang naman po kung mauunahan kayo ng ibang investors. Hindi na nakasagot si Sienna. Nakita ni Marisol kung paano nagsimulang kumilos ang mga daliri nito sa keyboard. Ang kasakiman ay isang sakit na walang gamot at si Sienna ay malubha na rito. Ang bawat pindot ni Sienna sa mouse ay tila isang hakbang patungo sa sarili nitong bangin. You can go now, Marisol. At wag na huwag mong sasabihin kay Marco na nalaman ko ito. Maliwanag? Utos ni Sienna. Ang boses ay puno ng babala. Opo, Sienna, makakaasa kayo, sagot ni Marisol. Pagtalikod niya, isang matamis at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang unang tahi ng kanyang bitag ay matagumpay na naibaon. Eksaktong paglabas ni Marisol ay nasalubong niya si Doña Imelda sa pasilyo. Ang matanda ay may dalang isang maliit na kahon na gawa sa velvet, kulay asul at mukhang napakaantigo. Ito ang luha ng karagatan, isang heirloom necklace na tanging ang reyna ng mga Valderrama lamang ang may karapatang magsuot. Ito sana ang isusuot ni Marisol sa anibersaryo nila ni Marco, ngunit itinago ito ni Imelda sa kanya. Sienna, anak, tawag ni Doña Imelda. Dumaan siya sa harap ni Marisol na parang hangin lang ito. May sorpresa ako sa'yo. Sumunod si Marisol sa pintuan, sapat na para makita ang nagaganap sa loob. Binuksan ni Imelda ang kahon at ang ningning ng mga diamante at sapiro ay tila sumigaw sa loob ng silid. Ang bawat hiyas ay kumikinang, kasing lamig ng mga pusong nagmamay-ari nito.
Gusto kong isuot mo ito sa gabi ng gala, Sienna. Sabi ni Doña Imelda habang inilalabas ang kwintas. Ikaw ang karapat-dapat na magdala ng dangal ng pamilyang ito, hindi ang isang babaeng galing sa putikan na hanggang ngayon ay hindi man lang makabigay ng anak kay Marco. Marahang isinuot ni Imelda ang kwintas sa leeg ni Sienna. Ang lamig ng mga hiyas ay tila naramdaman ni Marisol sa sarili niyang balat. Habang nakatingin si Sienna sa salamin, ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Tila ba tuluyan na niyang naagaw ang lahat ng kay Marisol, ang asawa, ang posisyon, at ang dangal. Bagay na bagay sa'yo, Sienna, bulong ni Imelda. Ngayon, wala nang magdududa kung sino ang tunay na may-ari ng mansyong ito. Nakatitig lang si Marisol sa eksenang iyon. Ang kinang ng mga hiya sa leeg ni Sienna ay tila isang mantsa sa paningin niya. Naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang alaala ng kanyang nawalang anak ay muling nagparamdam. Ngunit imbes na umiyak, huminga siya ng malalim. Sa bawat ningning ng kwintas na yon, nakikita ni Marisol ang dulo ng kanilang kapangyarihan. Dahil alam niya, sa gabi ng gala, ang bawat hiyas na suot ni Sienna ay magsisilbing mga saksi sa kanyang pagbagsak. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Marisol, napansin niya ang isang kakaibang kilos ni Marco sa dulo ng pasilyo. May hawak itong telepono at mukhang galit na nakikipag-usap sa kung sino. What do you mean the ledger is missing? Impossible. Walang ibang nakakapasok sa office ko kundi ako at ang sekretary ko. Sigaw ni Marco. Napatigil si Marisol. Ang ledger. Ang dokumentong naglalaman ng lahat ng pandaraya nila sa buwis na palihim niyang kinuhanan ng larawan at itinago. Kung malalaman ni Marco na may traidor sa loob ng kanyang opisina, baka magbago ang lahat ng plano. Lumingon si Marco at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang galit sa mukha nito ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat. Marisol! Bulyaw ni Marco habang mabilis na naglalakad palapit sa kanya. Pumasok ka ba sa office ko kaninang umaga? Ang kaba sa dibdib ni Marisol ay tila tunog ng makina na bumibilis ang takbo. Ang bawat hakbang ni Marco ay tila isang hudyat ng panganib. Wala nang atrasan. Ang tanging paraan para mabuhay ay ang patuloy na paghabi ng kasinungalingan hanggang sa maging totoo ito. Marco, may problema ba? Singit ni Sienna na lumabas ng kwarto. Ang heirloom necklace ay kumikinang pa rin sa kanyang leeg. Tumingin si Marco kay Sienna, pagkatapos ay muli kay Marisol. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila isang tali na handa ng maputol. Isang magnanakaw ay hindi kailanman magiging kapamilya, Marisol. Sabihin mo sa akin ang totoo, nasaan ang ledger na kinuha mo sa opisina ko? Ang boses ni Marco ay tila isang dumadagundong na kulog sa loob ng makitid na pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa magkabilang balikat ni Marisol. Niyayanig ang kanyang katawan ng may halong puot at desperasyon. Ang amoy ng alak mula sa hininga ni Marco ay tila isang lason na pilit pumapasok sa bawat hininga ni Marisol. Ngunit nanatiling nakatitig ang babae sa sahig. Ang kanyang muka ay tila isang pader na walang emosyon. Sa ilalim ng kanyang suot na blusa, naramdaman ni Marisol ang kiliti ng mga papel na kanyang itinatago. Ang mga dokumentong magiging akong mitya ng katapusan ng pamilyang ito. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang paninindigan. Hindi siya pwedeng mabigo ngayon. Wala akong alam sa sinasabi mo, Marco. Mahinahong sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng lalim na tila isang madilim na lawa. Paano ko nanakawin ang isang bagay na hindi ko naman alam kung para saan? Ako ay isang mananahi lang sa bahay na ito, di ba? Isang hamak na tagasilbi na walang alam sa negosyo nyo. Huwag mo akong daanin sa drama mo, bulyaw ni Marco. Akmang sasampalin niya si Marisol nang biglang lumabas si Doña Imelda mula sa kanyang kwarto. Ang kanyang muka ay puno ng pagkairita. Marco,
Ano ba itong ingay na ito? Nakakahiya sa mga katulong. Sigaw ni Imelda habang mabilis na naglalakad palapit. At ikaw, Marisol, bumalik ka sa kusina at ipagtimpla mo kami ng tsa. May mahalaga kaming pag-uusapan ng asawa mo. Binitawan ni Marco si Marisol nang may kasamang pandidiri. Mabilis na tumalima si Marisol, ngunit bago siya tuluyang umalis, dumaan siya sa gilid ni Marco at bumulong nang sapat lang para marinig nito. Nakita ko si Sienna na lumabas sa opisina mo kanina, Marco. Mukhang may dala siyang itim na folder. Baka nagkakamali ka lang ng pinaghihinalaan. Napatigil si Marco. Ang binhing itinanim ni Marisol ay agad na nag-ugat sa kanyang isipang puno ng praning. Nang makarating si Marisol sa kusina, dahan-dahan niyang inihanda ang tsa. Ang bawat pagbuhos ng mainit na tubig ay tila isang sining. Tahimik, maingat, at puno ng plano. Dinala niya ang tray ng tsa sa sala kung saan nagtatalo na ang mag-ina. Nakatayo si Marisol sa isang madilim na sulok, tila isang anino na bahagi na ng muebles habang pinapanood ang unti-unting pagguho ng tiwala sa pagitan ng dalawa. Ito ang kanyang golden moment, ang makitid na pagkakataon na makita ang kanyang mga kaaway na naglalaban-laban habang siya ang naghahain ng kanilang inumin. Imposibleng si Sienna ang kumuha noon, Marco. Siya ang may hawak ng mga offshore accounts natin. Sigaw ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Iyon na nga ang problema, ma'am. Paano kung ginagamit niya lang tayo? Bakit kailangang ilipat ang lahat sa pangalan niya? Paano kung itakbo niya ang pera kapag nagkagulo na? Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Pinili natin siya dahil matalino siya. Hindi gaya ng asawa mong walang silbi. Bulyaw ni Imelda. Sabay turo sa direksyon ni Marisol na tila ba isang basahan lang ito. Huwag mong hayaang lasunin ng babaeng yan ang isip mo. Ang ledger ay baka naiwan mo lang sa kotse o kung saan. Wala sa kotse, ma'am. Alam kong may kumuha noon. Habang nagtatalo ang dalawa, dahan-dahang lumapit si Marisol para ilapag ang tsa. Ang kanyang mukha ay nanatiling nakatungo. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat sigaw ni Marco at Imelda ay tila isang awit ng tagumpay. Ang lamat sa kanilang relasyon ay lumalalim na. Kasing lalim ng mga sugat na iniwan nila sa kanyang pagkatao. Nang matapos ang kanilang pag-aaway, umalis si Marco nang hindi man lang tinikman ng tsa. Naiwang mag-isa si Doña Imelda sa sala. Hinihingal sa galit. Habang hinahaplos ang kanyang mga perlas, tumingin siya kay Marisol. Nang may matinding pandidiri, linisin mo ito, Marisol. At siguraduhin mong bukas, wala ka nang kahit anong sasabihin tungkol kay Sienna kung gusto mo pang manatili sa bubong na ito. Banta ni Imelda. Opo, Doña Imelda, sagot ni Marisol. Habang nagliligpit si Marisol, napansin niya ang isang itim na sobre na nakapatong sa ibabaw ng kanyang lamesa sa silid panahi. Wala itong pangalan ng nagpadala, tanging ang tatak ng pamilya Valderrama ang nakatatak sa likod nito. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang laman nito ay isang maikling sulat na isinulat gamit ang mga ginupit na letra mula sa dyaryo. Alam ko ang ginagawa mo, Marisol. Itigil mo na ito kung gusto mong mabuhay ng matagal. Ang tahi na ginagawa mo ay tila isang bitag para sa sarili mo. Napatigil ang pintig ng puso ni Marisol. Ang malamig na hanging pumasok mula sa bintana ay tila isang haplos ng kamatayan sa kanyang balat. May nakakaalam sa kanyang plano. May nagmamanman sa bawat kilos niya sa loob ng mansyong ito. Sino ang nagpadala nito? Si Sienna ba? O si Attorney Villaruel na tila may sarili ring agenda? Tiningnan ni Marisol ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay hindi nagpakita ng takot, kundi ng isang mas matinding bagsik. Nilumot niya ang sulat at itinapon sa basurahan. Hindi siya titigil. Kahit buhay pa niya ang maging kabayaran, sisiguraduhin niyang ang huling tahi ng kwentong ito ay isusulat sa dugo ng mga taong sumira sa kanya.
Ang bawat tusok ng karayom sa telang ginto ay tila paghahanda ng isang kabaong para sa dangal na matagal nang nabulok sa loob ng mansyong ito. Pabulong na binitawan ni Marisol ang mga salitang ito habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kumikinang na gown ni Sienna. Malalim na ang gabi at ang tanging kasama niya sa silid panahi ay ang mahinang huni ng electric fan at ang sarili niyang mabigat na paghinga. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip, dahan-dahang humahabi ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. 3 araw na siyang hindi halos natutulog. Ang bawat hibla ng sutla na kanyang hinahawakan ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga luhang inubos niya sa silid na yon. Ngunit sa gabing ito, ang pagod ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Maingat niyang kinuha ang maliit na plastik na naglalaman ng mga kopya ng ebidensya, ang mga litrato ng ledger, ang mga dokumento ng offshore accounts, at ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang itinago ang mga ito sa loob ng isang nakatagong bulsa sa laylayan ng gown ni Sienna. Ang bawat tahi niya para isara ang bulsang iyon ay tila isang sumpa. Isusuot mo ito, Sienna, bulong niya sa hangin. Isusuot mo ang iyong sariling hatol nang hindi mo nalalaman. Tumayo si Marisol at lumapit sa isang maliit na sulok ng silid kung saan may nakatago siyang maliit na altar. Isang baso ng tubig, isang puting kandila, at ang maliit na sapatos ng kanyang sanggol na hindi man lang nakatapak sa lupa. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng katahimikan bago ang malaking unos. Hinaplos niya ang sapatos ng bata at sa isang sandali, ang matapang na Marisol ay muling naging isang ina na nagluluksa. Para sa iyo ito, anak. Para sa inyo, ni tatay. Pabulong niyang panalangin habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit mabilis niya itong pinahid. Wala nang lugar ang luha sa gabi ng anibersaryo ng Valderrama Group. Bago mag-umaga, nakatanggap si Marisol ng isang maikling mensahe sa kanyang lihim na cellphone. Galing ito kay Attorney Villaruel. Nakaabang na ang lahat, Marisol. Ang media, ang mga awtoridad, at ang hustisya. Siguraduhin mong nasa kanila ang ebidensya sa sandaling tumuntong sila sa entablado. Nang sumapit ang hapon ng gala, ang buong mansyon ay tila isang pugad ng mga bubuyog. Ang mga makeup artist, ang mga katulong na nagmamadali, at ang boses ni Doña Imelda na nag-uutos sa bawat sulok. Isinuot ni Marisol ang kanyang pinakasimpleng damit, isang kulay abong bestida na tahi niya rin. Ngunit sa loob nito ay may nakatago ring lakas. Pumasok si Marisol sa kwarto ni Sienna para sa huling fitting. Nakatayo si Sienna sa harap ng malaking salamin, tila isang diyosa sa suot niyang gintong gown. Ang luha ng karagatan na kwintas ay kumikinang sa kanyang leeg, kasing ningning ng kanyang ambisyon. Look at this, Marisol, nakangiting sabi ni Sienna habang tinitingnan ang sariling refleksyon. Perfect! Sa wakas, napatunayan mo ring may silbi ka sa bahay na ito. Pagkatapos ng gabing ito, baka bigyan kita ng bonus para makabalik ka na sa tondo at magbukas ng sarili mong karinderya. Hindi sumagot si Marisol. Lumuhod siya sa paanan ni Sienna para ayusin ang laylayan ng damit. Sa bawat haplos niya sa tela, naramdaman niya ang kapal ng mga dokumentong nakatago sa loob. Bakit ka tahimik? Tanong ni Sienna, sabay tingin sa kanya mula sa salamin. Natitigilan ka ba sa ganda ko? O nagsisisi ka na kinalaban mo ako? Dahan-dahang tumingala si Marisol. Isang tipid na ngiti ang ibinigay niya kay Sienna, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Iniisip ko lang po, Sienna, na minsan, ang pinakamagandang damit ay ang siyang nagiging mitya ng pinakamalaking pagkakamali. Sana ay maging komportable ka sa suot mo ngayong gabi. Habang isinusara ni Marisol ang huling butones sa likod ng gown ni Sienna, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Biglang napaaray si Sienna. Aray,
Anong ginagawa mo? Marisol, anong kalokohan ito? May natusok sa balat ko. Mabilis na tiningnan ni Sienna ang laylayan ng kanyang damit. Isang matulis na bagay ang tila humiwa sa kanyang hita mula sa loob ng tahi. Ang kaba sa dibdib ni Marisol ay tila tunog ng isang makina na malapit ng sumabog. Baka po isang aspili lang na naiwan, mahinahong sagot ni Marisol habang mabilis niyang kinapa ang tela. Hayaan niyo pong tanggalin ko. Ngunit bago pa man mahawakan ni Marisol ang laylayan, pumasok si Marco sa kwarto. Sienna, let's go! Ang sasakyan ay naghihintay na sa labas. We cannot be late for our own celebration. Wait, Marco. May masakit sa loob ng gown ko. Sigaw ni Sienna. Tumingin si Marco kay Marisol nang may matinding suspisya. Anong ginawa mo, Marisol? Sinubukan mo bang saktan si Sienna? Wala po, Marco. Isang maliit na pagkakamali lang sa tahi, sagot ni Marisol, habang pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Hinitak ni Marco si Sienna palayo. Huwag mo nang intindihin iyan. Isang maliit na gasgas lang yan. Tara na. Habang pinapanood ni Marisol ang pag-alis ng dalawa, naramdaman niya ang lamig ng gabi na pumasok mula sa bukas na bintana. Ang karayom na naiwan niya sa laylayan ng damit ni Sienna ay hindi lang basta karayom. Ito ang kanyang munting paalala na ang bawat hakbang ni Sienna sa gala ay magiging simula ng kanyang pagdurusa. Naiwan si Marisol na mag-isa sa tahimik na kwarto. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na puno ng sugat at peklat. Ngumiti siya ng mapait. Ang huling tahi ay tapos na. Ngayon, ang tadhana na ang magpapatuloy sa kwento. Magsisimula na ang palabas. Pabulong niyang sabi habang dahan-dahang lumalabas ng mansyon patungo sa gabing babago sa lahat. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa pulang karpet ay tila isang tibok ng pusong matagal nang naghihintay ng katarungan, habang ang bawat kislap ng mga hiyas sa paligid ay tila mga luhang naging kristal dahil sa tindi ng sakit. Pabulong na binitawan ni Marisol ang mga salitang ito habang nakatayo siya sa bukana ng malaking ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Ang paligid ay puno ng karangyaan, mga naglalakihang chandelier na tila mga bituin sa langit, ang amoy ng mamahaling alak at pabango, at ang tawanan ng mga taong ang tanging alam ay ang kislap ng pera. Sa gitna ng lahat ng ito, si Marisol ay isang estranghero. Suot niya ang isang simpleng bestida na kulay abo, walang kahit anong hiyas, walang kahit anong kolorete. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi na ang nakayukong mananahi na kilala ng lahat. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa entablado, kung saan nakatayo ang pamilya Valderrama, ang mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Look who's here! Narinig niyang bulong ng isang mayamang ginang sa gilid. Ang asawa ni Marco. Bakit ganyan ang suot niya? Mukhang katulong na naligaw sa party. Hindi lumingon si Marisol. Ang mga bulong na yon ay tila mga hangin na dumadaan lang sa kanyang pandinig. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa gitna ng red carpet. Ito ang kanyang golden moment. Isang tahimik na marcha patungo sa katotohanan. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang bigat ng lihim na dala niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang pasanin, kundi isang sandata. Sa entablado, si Doña Imelda ay kasalukuyang nagbibigay ng talumpati. Ang Valderrama Group ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa integridad, sa pamilya, at sa pagtulong sa kapwa. Anang matanda, ang boses ay puno ng pagkukunwari. Sa tabi niya, si Sienna ay nakangiti ng matamis. Ang gintong gown na tahi ni Marisol ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang luha ng karagatan na kwintas ay tila sumasayaw sa kanyang leeg. Biglang namatay ang mga ilaw. Ang tawanan sa ballroom ay napalitan ng bulungan. Isang malaking screen sa likod ng entablado ang bumukas. Ngunit imbes na ang video ng tagumpay ng kumpanya, isang malabong kuha mula sa isang dashcam at isang lihim na recording ang lumitaw. Ano ito? Narinig ni Marisol ang boses ni Marco
na nagsisimulang magpanik. Sa screen, malinaw na narinig ang boses ni Marco mula sa isang lumang pag-uusap. Patayin mo na ang issue na yan. Bayaran mo ang driver. Sabihin mo siya ang nakabangga sa matandang Pineda. Hindi pwedeng masira ang pangalan ko dahil lang sa isang hamak na construction worker. Ang buong ballroom ay natahimik. Ang katahimikan ay kasing bigat ng isang libingan. Lahat ng mata ay nakatuon sa screen kung saan sumunod na lumabas ang mga dokumento ng offshore accounts ni Sienna, kasama ang mga transaksyon ng gold standard shares na napatunayang isang malaking scam. Hindi totoo iyan. Patayin niyo ang screen. Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Tumingin si Sienna sa paligid. Ang kanyang mukha ay namumutla na. Naramdaman niya ang biglang hapdi sa kanyang hita. Ang karayom na naiwan ni Marisol sa tahi ng damit ay tila muling tumutusok. Isang paalala ng bawat kasalanang kanyang ginawa. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit ang mga tech personnel. Ngunit ang ebidensya ay naipadala na sa bawat cellphone ng mga bisita sa pamamagitan ng isang lihim na network na inayos ni Attorney Villaruel. Naglakad si Marisol palapit sa entablado. Ang mga tao ay kusang tumatabi para paraanin siya. Tumigil siya sa paanan ng hagdan at tumingala kina Marco at Sienna. Ang bawat tahi ay may katapusan, Marco. Malamig na sabi ni Marisol. Sapat lang para marinig ng dalawa sa gitna ng bulungan ng mga tao. At ang katotohanan, kahit gaano mo ibaon sa ilalim ng ginto, ay laging hahanap ng paraan para lumabas. Ikaw. Turo ni Sienna kay Marisol, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ikaw ang gumawa nito. Isang malakas na ingay ng mga sapatos na naglalakad nang mabilis ang umalingaw-ngaw mula sa bukana ng ballroom. Isang grupo ng mga kalalakihan na naka-Amerikana at may mga badyang pumasok. Ang mga tao ay nagsimulang mag-atrasan. Marco Valderrama, Sienna Lopez. Ang boses ng isang opisyal ay nangingibabaw sa buong ballroom. Kailangan niyo kaming samahan sa presinto. Mayroon kaming warrant of arrest para sa kasong fraud, money laundering, at obstruction of justice. Ang kinang ng mga chandelier ay tila biglang naglaho sa paningin ni Marco. Nakita ni Marisol ang paglabas ng mga posas, ang malamig na bakal na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat tao sa ballroom ay nakatitig, ang kanilang mga kamera sa cellphone ay nakatutok. Kinukuha ang bawat segundo ng pagbagsak ng mga bituin ng pamilya, Valderrama. Nang iharap ng pulis ang posas kay Marco, muling nagtagpo ang paningin nila ni Marisol. Sa mga mata ni Marisol, wala nang galit. Wala na ring lungkot. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng isang babaeng sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Marisol, please! Pabulong na pagsusumamo ni Marco habang hinihila siya ng mga pulis. Ngunit tumalikod na si Marisol. Ang anino niya ay dahan-dahang humaba sa pulang karpet habang ang boses ng mga awtoridad at ang iyak ni Sienna ay unti-unting nagiging malabo sa kanyang likuran. Ang unang bahagi ng kanyang paghihiganti ay tapos na. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi para sa mga Valderrama ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat kislap ng mga palamuti sa mansyong ito ay tila mga matang nanunuya. Nagpapaalala sa akin na ang isang bahay na itinayo sa kasinungalingan ay kailanman hindi magiging isang tahanan. Pabulong na binitawan ni Marisol ang mga salitang ito habang dahan-dahan niyang binubuksan ang malaking pintuan ng mansyon ng mga Valderrama. Ang dating masigla at punong-puno ng mga katulong na mansyon ay tila naging isang malaking nicho. Madilim, malamig, at amoy ng namuong alikabok ang sumalubong sa kanya. Pagkatapos ng iskandalo sa gala, ang mga tauhan ay nagsipag-alisan na, dala ang takot na madamay sa pagbagsak ng kumpanya. Naglakad si Marisol patungo sa sala. Doon, sa gitna ng marangyang sofa, nakita niya si Doña Imelda. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Gusot-gusot ang kanyang damit at ang kanyang buhok na dati ay laging perpekto
ay nakalaylay na ngayon sa kanyang mga balikat. Hawak-hawak pa rin niya ang kanyang mga perlas, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kawalan. Nandito ka pa? Ang boses ni Doña Imelda ay basag at puno ng pait nang mapansin ang anino ni Marisol. Nandito ka ba para panoorin ang huling hininga ng pamilyang sinira mo? Masaya ka na ba, Marisol? Nakita mo na ang anak ko na nakaposas, ang dangal namin na nakakaladkad sa putikan. Dahan-dahang lumapit si Marisol, ngunit huminto siya sa sapat na distansya. Hindi ko sinira ang pamilya niyo, Doña Imelda. Kayo ang sumira sa sarili niyo. Ang bawat kasalanang itinago niyo sa ilalim ng inyong mga mamahaling carpet ay kusang lumabas dahil hindi na kaya ng bahay na ito ang bigat ng inyong mga lihim. Biglang tumayo si Doña Imelda. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Hampas lupa ka! Binigyan ka namin ng lahat. Pinakain ka namin, binihisan at ginawang asawa ng isang balderrama. Ganito ba ang utang na loob mo? Isang ahas ka na pinatira namin sa aming dibdib. Utang na loob? Bahagyang napatawa si Marisol, isang tawang puno ng lungkot at panunuya. Ang utang na loob na sinasabi niyo ay bayad pinsala para sa buhay ng tatay ko na kinuha niyo. Ang pagkain at damit na ibinigay niyo ay tila mga suhol para manahimik ako habang unti-unti niyo ring pinapatay ang aking pagkatao. At ang aking anak na hindi niyo man lang binigyan ng karapatang mailibing ng maayos. Iyon ba ang sinasabi niyong kabutihan? Hindi nakasagot ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa sandalan ng sofa. Nandito lang ako para kunin ang huling bagay na pag-aari ko, dagdag ni Marisol. Nagtungo siya sa kanyang silid panahi at binuhat ang kanyang lumang makina. Ang makinang naging saksi sa kanyang mga luha at tagumpay. Ito lang ang tanging bagay na may halaga para sa kanya. Bago siya tuluyang lumabas, dumaan siya sa harap ni Doña Imelda at inilapag ang kanyang wedding ring sa lamesang gawa sa ivory. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa matigas na ibabaw ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos. Ito ang huling tahi ng ating ugnayan, malamig na sabi ni Marisol. Marco is in jail at si Sienna ay tiyak na susunod na rin sa kanya. Ang heirloom necklace na suot niya kanina ay nakuha na ng mga pulis bilang ebidensya ng inyong nakaw na yaman. Wala na kayong itatago pa. Papatayin mo ako, Marisol. Inaatake ako. Humahaplos si Doña Imelda sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay bumibilis at tila kinakapos. Tumingin si Marisol sa kanyang dating biyenan. Sa isang sandali, naramdaman niya ang pagnanais na tumulong, ngunit naalala niya ang malamig na tiles ng ospital kung saan siya pinabayaan nito habang dumadaloy ang dugo sa kanyang mga binti. Ang golden moment ni Marisol sa gabing ito ay ang pagpili na huwag maging kasing sama nila, ngunit huwag na ring maging tanga. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag ng ambulansya bago siya tuluyang humakbang palabas. Hustisya ang dumating sa inyo, Doña Imelda, hindi paghihiganti. Huling bitaw ni Marisol habang naglalakad siya palayo sa mansyon. Habang papalabas siya ng gate, nakita niya si Attorney Villarreal na naghihintay sa kanya sa loob ng isang sasakyan. Ang gabi ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Marisol ang init ng tunay na kalayaan. Tapos na ang lahat, Marisol. Ang ebidensya ay sapat na para mabulok sila sa loob, sabi ni Attorney Villarreal habang pinapaandarang sasakyan. Hindi pa po, Attorney, sagot ni Marisol habang nakatingin sa naglalahong anino ng mansyon. Magsisimula pa lang ang tunay na laban, ang laban para mahanap ko ang sarili ko sa gitna ng mga guhong iniwan nila. Ngunit habang binabagtas nila ang kalsada patungo sa tondo, isang tawag ang dumating sa cellphone ni Attorney Villarreal. Ang kanyang mukha ay biglang sumeryoso at tumingin siya kay Marisol nang may halong pag-aalala. Marisol, may problema. Nakatakas si Marco habang ililipat sana siya sa kabilang presinto. Nagkaroon ng gulo sa daan
at nawawala siya ngayon. Naramdaman ni Marisol ang biglang paglamig ng kanyang sikmura. Ang akala niyang katapusan ay tila isang panibagong simula ng isang mas mapanganib na kabanata. Si Marco, ang lalaking nawalan ng lahat, ay isang sugatang hayop na mas lalong naging mapanganib. Ang ingay ng mga tricycle at ang masangsang na amoy ng usok sa tondo ay tila isang matamis na awitin, mas masarap pang lasapin kaysa sa amoy ng mga mamahaling bulaklak sa mansyong puno ng lason. Pabulong na binitawan ni Marisol ang mga salitang ito habang dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang lumang makina sa loob ng maliit na kwarto sa bahay ni Aling Rosa. Pagod na pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang puso ay tila isang ibong nakawala sa hawla. Ang bawat sulok ng silid na ito, kahit may mga bakas ng anay at kupas na pintura, ay nagbibigay sa kanya ng init na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Marco. Dito siya nagsimula. Dito siya natutong humawak ng karayom sa ilalim ng gabay ng kanyang ama. At dito rin niya sisimulan ang pagbuo sa mga pira-pirasong bahagi ng kanyang pagkatao na tila tinastas ng malupit na tadhana. Lumapit si Aling Rosa, bit-bit ang isang basong tubig at isang platitong may lamang biskwit. Huwag kang mag-alala, Marisol. Dito sa tondo, hindi ka nila mahahanap ng basta-basta. Kami ang magiging kuta mo. Salamat po, Aling Rosa, sagot ni Marisol, sabay haplos sa malamig na bakal ng kanyang makina. Ito lang ang kailangan ko. Ang makina na ito ang naging saksi sa lahat ng hirap ko at ito rin ang magiging susi sa aking pagbangon. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng pagpapakumbaba at pasasalamat. Kinuha niya ang isang piraso ng tela at nagsimulang paandarin ang makina. Ang mahinang ugong nito sa loob ng tahimik na gabi ay tila isang panalangin. Habang dahan-dahang tumatakbo ang sinulid, nararamdaman ni Marisol na tila tinatahi niya rin ang mga sugat sa kanyang puso. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Nanatili sa kanyang isipan ang babala ni Attorney Villaruel. Si Marco ay nakatakas. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay nasa labas lang, nagtatago sa anino, at walang dudang puno ng galit. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi ako nahahanap, pabulong na sabi ni Marisol habang nakatitig sa bintanang nakaharap sa madilim na eskinita. Nawala sa kanya ang lahat. Ang yaman, ang dangal, at ang kalayaan. At sa isip niya, ako ang may kasalanan ng lahat ng iyon. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang pagkatok sa pintuan na yari sa luma at marupok na kahoy. Agad na tumayo si Marisol. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, kasing bilis ng takbo ng kanyang makina kanina. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang gunting na nakapatong sa lamesa, ang tanging sandata na meron siya. Sino yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pilit na pinatatatag. Marisol, si Attorney Villaruel ito. Buksan mo ang pinto. Nakahinga ng maluwag si Marisol. Nang buksan niya ang pinto, pumasok ang abogado na bakas ang matinding pagod at pag-aalala sa mukha. May balita na ba tungkol kay Marco? Agad na tanong ni Marisol. Umiling si Attorney Villaruel. Wala pa rin. Mukhang may tumutulong sa kanya na magtago. Marisol, kailangan mong maging mas maingat. Huwag kang lalabas ng bahay na ito ng mag-isa. Ang mga Valderrama ay maraming koneksyon sa ilalim ng lupa at siguradong gagamitin nila yon para maghiganti. Tumingin si Marisol sa malayo. Hustisya ang hinangad ko, attorney, pero mukhang kamatayan ang gusto nilang ibalik sa akin. Huwag mong sabihin iyan. Gagawin namin ang lahat para maprotektahan ka, sagot ng abogado. Nang makaalis si Attorney Villaruel, hindi na nakatulog si Marisol. Nanatili siyang nakaupo sa tabi ng kanyang makina, pinapanood ang pagsibol ng liwanag sa pagitan ng mga bubong na yero. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumasok sa kanyang kwarto, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig na nararamdaman niya sa loob. 1 linggo ang lumipas.
Ang maliit na shop ni Marisol sa loob ng bahay ni Aling Rosa ay nagsimulang makilala. Ang mga kapitbahay ay nagdadala ng mga sirang damit para ipaayos at ang bawat barya na kinikita niya ay tila mas mahalaga kaysa sa bilyon-bilyong pisong iniwan niya sa Makati. Ito ang tunay na paggaling, ang makitid na landas patungo sa kalayaan. Ngunit isang hapon, habang abala si Marisol sa pagtahi ng isang uniforme para sa isang batang papasok sa eskwela, naramdaman niya ang isang kakaibang tingin mula sa labas ng bintana. Ang mga tao sa eskinita ay nagkakagulo sa pagbili ng merienda, ngunit may isang lalaking nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Suot ang isang itim na jacket at nakasombrero. Hindi gumagalaw ang lalaki. Ang kanyang paningin ay nakapako sa bintana ni Marisol. Naramdaman ni Marisol ang biglang pagtayo ng kanyang mga balahibo sa batok. May pamilyar sa tindig ng lalaki. Ang paraan ng pagtayo nito, ang anggulo ng kanyang balikat. Ito ay isang imaheng matagal nang nakaukit sa kanyang takot. Mabilis na tumayo si Marisol at isinara ang bintana. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Ang tunog ng pagsasara ng kahoy ay tila isang hiyaw sa gitna ng katahimikan. "Marco?" Pabulong niyang sabi, habang mabilis na nilalak ang bawat pintuan ng bahay. Naramdaman niya ang isang amoy na biglang pumasok sa kanyang ilong. Isang amoy na hindi niya malilimutan. Ang amoy ng mamahaling sigarilyo at pabango na ginagamit ni Marco. Ang amoy na dating sumasagisag sa kanyang pag-ibig, ngayon ay amoy na ng kanyang nalalapit na panganib. Isang mahinang pagkalos sa labas ng pinto ang narinig niya. Tila may isang metal na bagay na dahan-dahang ipinapasok sa siwang ng kandado. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang masikip na kumot na sumasakal sa kanya. "Marisol, alam kong nandoon ka." Isang pamilyar na boses ang bumulong mula sa labas, kasing lamig ng kamatayan at kasing bagsik ng isang sugatang hayop. "Hindi mo ako matatakasan sa tondo, dahil dito rin ako nagsimula bago kita nakilala." Napatigil ang mundo ni Marisol. Ang karayom na hawak niya ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Ang tanging naririnig niya ay ang marahas na kabog ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. "Akala mo ba, pagkatapos mo akong hiyain sa harap ng buong mundo, ay hahayaan lang kita rito sa tondo na para bang walang nangyari? Marisol, tumingin ka sa akin." Ang marahas na pagbalandra ng pintuan ay lumikha ng isang nakabibinging tunog na yumanig sa buong dampa ni Aling Rosa. Pumasok si Marco, pawisan, marungis, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Hindi na ito ang makisig at mababangong Marco Valderrama na nakilala ng lahat. Ang kanyang suot na Amerika ay punit-punit na, at ang kanyang mukha ay tila isang balatkayo ng isang taong nawala na sa katinuan. Nakatayo si Marisol sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang gunting, ngunit hindi niya ito itinaas. Nanatili siyang kalmado, ang kanyang paghinga ay dahan-dahan at malalim. Tinitigan niya si Marco, hindi nang may takot, kundi nang may matinding awa. "Wala ka nang babalikan, Marco," mahinahong sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay hindi na yanig kahit isang bitis. "Ang mansyon ay kinuha na ng bangko. Ang nanay mo ay nasa ospital, nag-iisa, at si Sienna ang unang naglaglag sa'yo para iligtas ang sarili niya. Bakit ka pa narito? Ano pa ang gusto mong kunin sa akin?" "Ikaw!" sigaw ni Marco habang papalapit sa kanya. "Gusto kong makita kang nagdurusa, gaya ng pagdurusang ibinigay mo sa akin. Binigyan kita ng pangalan, binigyan kita ng buhay na pangarap lang ng lahat. Binigyan mo ako ng pangalan, pero kinuha mo ang aking dangal," sagot ni Marisol. Humakbang siya ng paisa-isa palapit kay Marco, tila isang aninong hindi natatakot sa apoy. "Binigyan mo ako ng buhay na pangarap ng lahat, pero sa loob ng mansyong yon,
Pinatay mo ang aking kaluluwa araw-araw. At ang anak ko ang kinuha mo na hinding-hindi mo na maibabalik. Biglang natigilan si Marco. Ang galit sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na kawalan. Napatingin siya sa paligid, sa maliit na makina ni Marisol, sa mga telang nagkalat, at sa amoy ng tondo na tila sumasakal sa kanya. Dito siya nanggaling. Ang yaman ng mga Valderrama ay isang panaginip na pilit niyang pinanghawakan, ngunit sa huli, ang katotohanan ay palaging bumabalik sa putikan. Wala na akong lahat, Marisol, pabulong na sabi ni Marco. Ang kanyang mga tuhod ay unting nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa harap ng kanyang asawa. Patawarin mo ako. Please, bumalik ka sa akin. Tulungan mo akong makuha muli ang lahat. Ikaw lang ang may hawak ng mga dokumentong makakapagligtas sa akin. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang gunting sa lamesa. Lumuhod siya sa harap ni Marco, sapat na para magtagpo ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Ito ang kanyang golden moment. Hindi ang makitang nagdurusa ang kanyang kaaway, kundi ang makitang tuluyan nang malaya ang kanyang sarili mula sa anino nito. Ang patawad ay ibibigay ko sa iyo para sa sarili kong kapayapaan, Marco. Pero ang hustisya ay para sa aking ama at sa aking anak, sabi ni Marisol habang hinahaplos ang maruming pisngi ni Marco. Huli na ang lahat para sa atin. Ang tahi ng ating pagsasama ay matagal nang natastas at wala nang sapat na sinulid para pagdugtungin pa ito. Kasabay ng kanyang mga salita ay ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas. Pumasok si Attorney Villaruel kasama ang mga awtoridad. Hindi na lumaban si Marco. Hinayaan niyang ilagay ang mga posas sa kanyang mga kamay habang nakatingin lang kay Marisol ng may pagsisisi. Nang mailabas si Marco, muling naging tahimik ang tondo. Lumapit si Aling Rosa at niyakap si Marisol. Ang init ng yakap na yon ay tila nagpawi sa huling lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Lumipas ang mga buwan. Ang maliit na shop ni Marisol ay lumaki at naging ang tahi ng pag-asa. Hindi na lang ito simpleng shop. Naging silungan ito para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Tinuturuan sila ni Marisol na manahi, hindi lang ng damit, kundi ng sarili nilang mga pangarap. Ang bawat makinang umaandar sa loob ng kanyang surong ay tila isang awit ng tagumpay laban sa dilim. Isang hapon, naglakad si Marisol sa dalampasigan ng Manila Bay. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Hawak niya ang isang maliit na puting sapatos ng sanggol. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang hangin na amoy dagat at laya. Malaya na tayo, anak, pabulong niyang sabi sa hangin. Inilapag niya ang maliit na sapatos sa buhangin at hinayaan ng alon na dahan-dahang tangayin ito patungo sa malayo. Hindi na siya umiyak. Sa halip, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Wala na ang Doña Imelda na nangmamaliit sa kanya. Wala na ang Marco na pilit siyang kinokontrol. At wala na ang Siena na nagnakaw ng kanyang kaligayahan. Ang tanging natira ay si Marisol, isang mananahi na marunong nang bumuo ng sarili niyang tadhana. Sa kanyang paglalakad pabalik sa tondo, naramdaman niya ang tibok ng kanyang puso. Hindi na ito ang tibok ng takot, kundi ang tibok ng isang bagong simula. Ang bawat tahi ng kanyang buhay ay maayos na, matibay, at puno ng pag-asa. Dahil sa dulo ng lahat, natutunan ni Marisol na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o perlas, kundi sa dangal na kayang tumayo ng tuwid sa gitna ng kahit anong unos. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa paghihiganti, kundi sa matamis na tagumpay ng isang pusong natutong magmahal muli sa sarili. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila isang mabilis na paghila ng sinulid sa isang mahabang tela. Ang ingay ng tondo na dati ay tila isang kaguluhan para kay Marisol, ngayon ay naging isang pamilyar
at kumpit na musika sa kanyang pandinig. Sa bawat umaga, ang pagsikat ng araw sa pagitan ng mga dikit-dikit na bubong ay tila isang paalala na ang bawat gabi, gaano man ito kadilim, ay laging may katapusan. Sa gitna ng kalsada, ang karatula ng Ang Tahi ng Pag-asa ay kumikinang, hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa pag-asang ibinibigay nito sa mga taong pumapasok sa loob. 12 kababaihan na ngayon ang kasama ni Marisol sa kanyang syurong. Sila ang mga babaeng dati ay nakayuko at sawi. Ngunit ngayon ay may hawak ng sariling karayom at pangarap. Sa bawat tahi nila, tinatahi rin nila ang kanilang sariling dangal. Ang balita tungkol sa pamilya Valderrama ay tila isang malabong alaala na lamang. Si Marco at Sienna ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanilang mahabang sentensya sa loob ng bilangguan. Ang yaman na kanilang ipinagmalaki ay tuluyan ng naglaho. Kinuha ng mga awtoridad at ginamit para bayaran ang mga taong kanilang niloko. Si Doña Imelda naman ay nananatili sa isang tahimik na nursing home, nag-iisa sa gitna ng kanyang mga alaala ng nakalipas na kapangyarihan. Wala na ang mga perlas, wala na ang mga tagasilbi. Tanging ang sarili niyang anino na lamang ang kanyang kasama. Napadpad ang tingin ni Marisol sa isang salamin sa loob ng kanyang shop. Ang babaeng nakikita niya ay malayo na sa Marisol, na umiiyak sa ilalim ng ulan sa tapat ng hotel. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng katiyakan at ang kanyang mga kamay, bagaman may mga peklat ng nakaraan, ay matatag na humahawak sa tela ng kasalukuyan. Napangiti siya nang maalala ang tanong ni Attorney Villaruel nung huling dalaw nito. Napatawad mo na ba sila, Marisol? Ang sagot niya ay isang tahimik na pagtango. Napatawad na niya ang mga ito, hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil ayaw na niyang bitbiti ng bigat ng galit sa kanyang puso. Ang pagpapakawala sa puot ang naging huling tahi para tuluyan ng magsara ang sugat ng kanyang nakaraan. Sa wakas, ang kanyang puso ay naging isang malinis na tela, handa para sa mga bagong kulay ng buhay. Nakahanap na siya ng kapayapaan, isang uri ng kapayapaan na hindi nakadepende sa laki ng bahay o sa kinang ng alahas. Ito ay ang kapayapaan ng isang taong alam na ang kanyang halaga ay hindi nanggagaling sa sinasabi ng iba, kundi sa katotohanang kaya niyang tumayo ng mag-isa at bumangon mula sa sariling abo. Dahan-dahang lumapit si Marisol sa kanyang makina at umupo. Inayos niya ang sinulid at sinimulang apakan ng pedal. Ang ritmikong tunog ng pag-andar ng makina ay tila isang tibok ng puso. Matatag, payapa, at puno ng buhay. Ang bawat tahi niya ngayon ay hindi na para pagtakpan ang mga kasalanan ng iba, kundi para ipagdiwang ang kagandahan ng sarili niyang pagkatao. Ang aral na iiwan ng kanyang kwento sa sinumang makikinig ay simple lang. Ang narsismo at kasakiman ay maaaring magtayo ng mga palasyo, ngunit ang integridad at katatagan ang siyang bubuo ng isang tunay na tahanan. Ang bawat sugat ay maaaring maging peklat, ngunit ang peklat na yon ang magiging patunay na ikaw ay lumaban at nagtagumpay. Sa pagtatapos ng araw, habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagkukulay ginto ang paligid, tumayo si Marisol at isinara ang pinto ng kanyang shop. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang hangin ng tondo na ngayon ay amoy ng kalayaan. Ang kanyang kwento ay tapos na sa papel, ngunit sa bawat bagong tahi ng kanyang buhay, ang tunay na sining ng paglaya ay nagpapatuloy. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng iyong kaaway, kundi ang mahanap mo ang iyong sarili na nakatayo ng matuwid, masaya, at malaya sa gitna ng mundong minsang sumira sa iyo. Sapagkat sa bawat tahi ng ating buhay, ang tunay na sining ay hindi ang disenyo ng ating mga pangarap, kundi ang tibay ng sinulid na humahawak sa ating pagkatao sa gitna ng bawat pagsubok at unos. Maraming salamat sa inyong taos-pusong pananatili.
at pakikinig hanggang sa huling hibla ng kwento ni Marisol. Habang binubuo ko ang bawat kabanata ng nobelang ito, lalo na ang mga sandaling gumuho ang mundo ni Marisol dahil sa pagkakanulo at pangungulila sa kanyang anak, hindi ko mapigilang maramdaman ang bigat sa aking sariling dibdib. May mga gabi na ang aking panulat ay tila bumibigat sa tindi ng sakit na kailangang dumaan sa bawat salita dahil ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng aking imahinasyon. Ang bawat luhang pumatak sa pisngi ni Marisol ay hango sa mga totoong sugat ng mga kababaihang aking nakilala sa mga eskinita ng buhay, mga babaeng tila mananahi na pilit binubuo ang kanilang dangal mula sa mga pira-pirasong basahan ng kahapon. Ang nobelang ito ay isang pag-aalay sa bawat pusong nasugatan, ngunit piniling maghilom. Tulad ng isang maliit na binhi sa ilalim ng matigas na lupa, ang ating pag-asa ay palaging makakahanap ng puwang upang sumibol hanggat mayroon tayong pananampalataya. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang pagpapatawad ay hindi pagsuko sa mga taong nagkasala sa atin, kundi isang regalo ng kalayaan para sa ating sariling kaluluwa. Ang pag-ibig sa kanyang pinakapuro na anyo ay hindi ang pag-aari sa kapwa, kundi ang pagyakap sa ating sariling kakayahan na maging buo muli sa kabila ng lahat. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mga tauhang naging bahagi na ng inyong mga hapon, nais kong mag-iwan ng isang kaisipan na maaari nating pagnilayan. Sa huli, si Marisol ay piniling magpatawad upang makamit ang kapayapaan, ngunit sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kabayaran ni na Marco at Sienna para sa kanilang mga ginawa? Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Marisol, kaya mo rin bang talikuran ang yaman at kapangyarihan para sa isang payak na buhay sa tondo? Sana ay nag-iwan ng kwentong ito ng isang munting apoy sa inyong mga puso na magbibigay ng init sa inyong mga malalamig na gabi. Kung ang kwento ni Marisol ay humaplos sa inyong damdamin, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at opinyon sa ating comment section. Huwag niyo rin sanang kalimutang i-like at i-share ang ating video at mag-subscribe para sa marami pang mga kwentong magbibigay inspirasyon at magpapaluha sa atin. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at hanggang sa muling pagtatahi ng ating mga susunod na kwento. Manatili tayong matatag at puno ng pag-asa.